Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang matinding pasabog ng DOJ tungkol sa pagpasok ng ICC at ang tuluyang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na unang pinakalat ni dating Senador Trillanes. Abay narito ang matapang na nileksyonan ni Kong Marcoleta itong si Rimulya at ng kanyang assistant tungkol sa pagpasok ng ICC sa ating bansa. Sinabi na ng Pangulo natin, hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Opo. Kahit kailan, I will never lift a finger to assist or to help them in the conduct of any investigation of ICC in this country. Bakit gagawa ka pa naman ng isang policy brief, isang legal brief, na baka sakaling magbago ang isip ng Pangulo? Sinabi niya 100 times. Ang ibig sabihin nito, meron na itong parang panunuya na sa kanila eh. Opo. Ayaw nyo ba kung tigilan dito sa isyong ito? Parang ganun eh. May nakakaintindi? Aling parte ng pangungusap na ito ang hindi maintindihan ng Assistant Secretary ng DOJ? Oh. Gusto ko malaman, sino ba nagsabi sa'yo? Kung wala naman nagsabi, ba't ka nagbo-volunteer ng ganyan? Yeah. Eh, sino ka ba? Oh. Marunong ka pa sa Pangulo eh. Pinangungunahan mo yung Pangulo. Isipin mo, in order to guide the President on how to move. Dagdag pa ni Marcoleta, bakit ba ang tigas ng ulo nitong si Rimulya at Clavano na naniniwala sa sinasabi ng dating senador? Hindi ba kayo nakakaintindi? Di ba pwede maliwanag naman ito? Ano ngayon ang basihan? Bakit mo sasabihin ngayon na dahil lang may sinabi yung isang former senator na mag-i-issue na ng warrant of arrest? Bakit ka maniniwala doon? Bakit hindi mo paniwalaan ng Pangulo? Ba't naniniwala ka doon sa former senator na nagsabi ng ganun? Ano man ang basis ng tao na yun? Nileksyonan din ni Kong Marcoleta itong si Senator Bato dahil sa ginagawang pagdinig tungkol sa PDEA leaks. Bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa magitan ng mga umiiral na patakaran kung paano may establish na yung dokumento na yon ay talagang pwedeng tanggapin bilang isang valid. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw o hindi natuloy. Sa makatid, talagang yung piece of document na yon ang pinaka-bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang makahulugan at makabuluhang pagsisiyasat? Paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito na isang valid piece of evidence? Kasi kung hindi natin ma-establish na gano'n, huwag natin ituloy ito. Wala namang kapupuntahan ito. Parang tinawag si Maricel Sori. Pero kung hindi naman natuloy yung operation, pagkatapos tatawagin mo siya ron. Ano naman ang mahihintay mo sagot? Di-deny niya lang yun. Resback naman ng isang abogado at Morales supporter. What is at issue is that the confidential informant gave this information. Kinolekta ito at nag-request ng investigasyon si Jonathan Morales. Yung investigasyon na yon ay hindi pinayagan. Ngunit the reason hindi pinayagan ay dahil may isang opisyales na kinausap ng isang tao allegedly na napakalapit sa ating Pangulo at yung opisyales na yon may conflict of interest. At dahil doon, may possible issue of corruption. Walang nagsasabi dito, nobody is saying except the informant. The informant was saying itong presidente mayroon ginawa sa Rizal Tower. Hindi po si Mr. Morales ang nagsabi yun noon. Ang sinabi ni Mr. Morales, mayroong request for investigation. Yung request for investigation na yun nasa lag. So wala namang kasinungalingang sinasabi si Mr. Morales tungkol kay Presidente Marcos. Kasi hindi pa po proven yung mga yun. Kaya nga po nag-request ng investigasyon para mabigyan ng patunay itong allegations ng informant. So this is all so much overreaction because it hits too close to home. Natatakot sila na gano'n na nga, na baka umabot sa punto na maisiwalat itong allegedly ginagawa sa Rizal Tower. Well, narito naman ang buong kasagutan ni Kong Marcoleta. Senador Bato yata, sinasabi niya, parang sa kanyang opinion ay parang pinatibayan naman niya yung authenticity ng dokumento. Tama ba yun? Kung nakikinig dyan, ang sinasabi ng iba, hindi totoo yan, produkto yan ng artificial intelligence. Ngayon, siguro physical examination nung dokumento, nakikita nila na talagang sinerox mula sa isang original, pati raw yata yung
butas ng puncher. Na kung okay. saan ito pala yung nakafile na, pero mukhang nung kinuha, isinerox, kaya pati yung butas nakuha, di ba? Yung butas na po. Maliwanag sabi nila, hindi naman magiging produkto ng ng artificial intelligence. Pati yung butas ng puncher. Talagang galing na sa isang original document. Okay. Kaya lang nananatiling Xerox yata yun, di ba? Opo. Pero alam mo, sa law on evidence, meron namang pagkakataon na yung isang secondary evidence, kasi ang tawag na dyan secondary evidence na lang eh. Okay, opo. Paano mo may establish yan na maging isang ebidensya na pwedeng tanggapin? Yung magiging tanggap-tanggap. Dapat yun ang issue eh. Oo. Bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa magitan ng mga umiiral na patakaran kung paano may establish na yung dokumento na yon ay talagang pwedeng tanggapin bilang isang valid at isang mapagbabasihang ebidensya. Opo. Pagkatapos nun, tsaka na lang kayo magpatawag. O ito, valid na to, authenticated na to. Tsaka tayo magpatawag. Ano bang nilalaman itong dokumentong ito? Opo. Sa akin kasi, tama naman yung sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge nung nag-ulat. Mukhang yung testigo ngayon na parang former officer ng PIDEA Opo. ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes, opo. Informant. Sa mga tuwid, ang nakakaalam lahat nun na merong personal knowledge ay yung confidential informant. Yes po. Sa mga tuwid, kailangan lumitaw yun. Okay. Kaya lang, sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na ipinakikilala. Mawawalan, Nakatago talaga po yun. mawawalan ng kahalagahan ng kanyang trabaho, mawawalan ng saysay ang kanyang pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. Oho. At kahit kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino mang gumamit sa kanya, Wala. at siya isiniwalat, hindi na rin siya maniniwala doon sa nagsiwalat sapagkat ang usapan nila, ikaw naman kanya, di ba, confidential informant nga ako eh. Oho. Tumutulong nga ako sa inyo eh. Oho. Kaya lang, ang nangyari, hindi napatibayan sapagkat hindi yata natuloy yung operation. Opo. May pumigil daw. So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw. Kasi po kung yun sa ay issue. natuloy, Opo. napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant. Opo. Kasi talaga Diba, nagkaroon ng kung operation. itinuloy yun, base kasi sa mga nakalap, okay na tayo. Opo. Mukhang may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operation. Oho. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw, hindi natuloy. Sa mga tweet, talagang yung piece of document na yon ang pinaka-bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang makahulugan at makabuluhang pagsisiyasat? Paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito Oo. na isang valid piece of evidence? Oho. Kasi kung hindi natin ma-establish na gano'n, huwag na natin ituloy ito. Wala namang kapupuntahan ito. Di ba? Nga po. Sa pagsikapan nila, sa pamagitan ng kanilang mga kaparaanan, kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na ebidensya. Ayun, opo. Kasi ito. O ginagawa naman namin yun. Halimbawa, kahit sinong merong karanasan sa legal o trial practice, kapag ang nakuha niya ay Xerox copy lang, Opo. gagawa siya ng paraan yun para yun ay tanggapin ng korte. Sapagkat yun ay isang napakatibay na dokumento para sa kanya. Oho. Sapagkat ilalaban niya yung kanyang kaso eh. Totoo po. Kapag yung ano na yun, yung ebidensya na yun ay hindi tinanggap ng korte, hihina yung kanyang posisyon. Oho. Mapasaan man siya, mapadepensa, mapaprosecution. Oho. Kaya gagawa siya ng paraan, kahit na yung ebidensya na yun ay Xerox copy, i-establish niya as a secondary evidence. Ayun. Kaya nung tanungin po, Kong, yung Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, Director General Lasso, parang tinanong sa kanya, ano ba masasabi mo dito sa dokumento na binabanggit ito si Jonathan Morales? Ang naging sagot po niya hindi ko po masagot kasi, Your Honor, dahil sa una bes, wala po kaming ganyan Naninindigan po ang pamunuan ng PIDEA na walang ganung dokumento, walang ganung record, kaya hindi niya masagot kung totoo, hindi totoo. Yung sinasabi po ng mga nagtatanong sa kanya. Kaya base naman doon sa mga pagtatanong sa kanya, pinatibayan niya yung mga sasakyan nakapirma, nakalagay doon mga sasakyan nga nila yun. Ayun na nga po, yung mga ginamit Kaya ng nga, titulo. merong parang may mga basihan na pwedeng mapagsaligan na merong katotohanan yung binabanggit, hindi nga lang natuloy. Ayun. Ngayon, kung sasabihin niyang wala yun, ayun lang mga pwede niyang gawin. Opo. Na wala. Saan ang galing ito kung wala? Kung walang pinag-xeroxan ng original, saan ang galing ito? Oho. Yung pinatibayan ng chairman na, ako kanya kinikilala ko na totoo itong... May dokumentong ganun. May dokumentong ganun. Ang Okay. problema nga lang,
hindi na isa sa paraan kasi sa pag-authenticate nung ng dokumento na sa ngayon ay parang secondary evidence pa lang, kailangan mapagkumparahan eh. Ayun. Pagkatapos lahat ng mga tao na may kinalaman doon, tatawagin mo. O may pirma itong, kunyari may pirma ang report na yon. Opo. Ito pangalan nito, ang pangalan ay Nelson Lubao nakalagay. Ayan. At merong pirma sa taas ng Nelson Lubao. Ikaw ba ang pumirma nito? Opo, kanya. So ma-authenticate. Kahit nasa Xerox copy ngayon, ay totoo ito, in-authenticate niya eh, kinilala. Pero natatandaan ko po yan. Sinong nag-type niyan? Ito pong si ganito, patatawag niya. Natatandaan mo ba na ikaw ay natatandaan ko nga po yan, ako po nag-type niyan. Sa mga tweet, ma-authenticate mo ngayon yan. Ayun. Ngayon, kapag ka hindi nalagay doon sa isang authenticated na kalagayan, yung dokumento na yon, hindi siya maaaring pasimulan ng isang makabuluhang Investigation. pag-iimbestiga pa. Ayun. Well, Dapat pala yun munang unang ginawa. yun ang establish. Ang ginawa nila, parang tinawag si Maricel Sori. Oo. Siyempre, hindi ko po alam. Wala naman siya kinalaman. Wala nga, siya yung tinatarget doon. Pero, hindi naman natuloy eh. Opo. Di ba? Tinatarget, di umano. Kung, Pero sana, kung halimbawa, yung sanang informant na yon, Opo. meron siyang sinabi na tungkol na maring sinabi ni Maricel Soriano. Halimbawa lang ito, hindi ko naman alam kung ano yung extent, hindi ko pa naman nakita yun. Pwede mo ngayon tanongin siya base ng kasulat doon. Opo. O kapag sinabi niya, sinabi ko nga po yan. Kahit pa paano, merong kaugnayan. Maring naugnay. Doon mo pa lang siya pwedeng ipatawag. Ayun. Pero kung hindi naman natuloy yung operation, pagkatapos tatawagin mo siya ron. Oo. Ano naman ang maihintay mo sagot? Di-deny niya.